Sa nakaraan nilang buhay ni Sola at Yang Chun sa panahong nakulong sila sa mundo ng mga demonyo. Sa araw na yon, makikitang nakikipaglaban si Sola habang ang kanyang kasamahan ay nakahandusay sa lupa, duguan at halos mawalan na ng malay. Sinabi ng kanilang kalaban na napakasama ng kanyang kalagayan at kaya niya silang lipulin ng mag-isa. Ngunit ang nagsalita pala ay si Yang Chun, hawak ang Sword Demon. Binalaan niya ito kung nais ba nitong sunugin siya agad. Kaagad itong humingi ng paumanhin at tinawag si Yang Chun na squad leader. Nainis lamang si Yang Chun, inangat niya ang kanyang kamay at nagpalabas ng isang bowl ang enerhiya na apoy. Tinawag niya itong kaawa-awa at sinabing kailangan pa nitong magpaliwanag para sa kanilang pagbabalik. Mula sa itaas, lumaki ang bowl ang enerhiya na pinakawalan ni Yang Chun. Kinagulat ito ni Sola, pati na rin ang kanyang lalaking kasamahan, nang makilala nila ang kapangyarihang tinatawag na Black Flame Demon Emperor. Tinitigan ni Yang Chun ang lalaki at nagpakawala ng isang halijing enerhiya patungo rito. Ngunit mabilis na kumilos si Sola at hinarangan ang pag-atake gamit ang kanyang banal na enerhiya. Agad siyang lumingon sa kanyang kasamahan at tinanong kung ayos lamang ito. Sinabi ng lalaki na nabuhay lamang siya dahil sa kanya at nagpasalamat kay Sola. Ngunit pinagsabihan ni Yang Chun ang kanyang kasamahan na huwag siyang tawagin sa katawa-tawang titulong yun sapagkat kinamumuhian niya ito. Binyantaan pa niya ang lalaki na kung uulitin niya yun ay susunugin niya ang buong rehiyon. Sinabi rin niya kay Sola na kahit siya ay hindi kakayanin ang kanyang kapangyarihan sa pagod nitong kalagayan, tahimik lamang na nakinig si Sola, may halong pangamba. Dahil dito, tinanong niya si Yang Chun kung ano ang kailangan nito sa kanila, na bahala ang kanyang kasamahan sa kanilang sitwasyon. Ngunit natawa lamang si Yang Chun, tinanong niya kung bakit naman siya mangangailangan ng anuman mula sa kanila. Ipinaliwanag ni Sola na kung wala itong balak makipag-usap, matagal na sana silang pinatay. Tumawa si Yang Chun at sinabing kahit tama siya, sa tingin ba niya ay hahayaan niya silang mabuhay? Hindi niya alam na ganoon pala kumilos ang Great Small Sword Saint. Sinabi niya kay Sola na gaano man kalaki ang pagpapalakas nito upang maging dangal ng orthodox na sekta, sa huli isa pa rin siyang karaniwan at walang kwentang tao. Gayunpaman, ang mga hangal na insektong yun ng alyansa ay umaasa sa kanya na para bang napakadakila niya. Nais ba talaga niyang ipagkanulo ang kanilang tiwala para lamang magmakaawa para sa sariling buhay? Nanatiling tahimik si Sola. Pinagsabihan siya ng kanyang kasamahan na huwag lumuhad sa traidor ng alyansa, ngunit mahinaong tugon ni Sola na matagal na niyang itinapon ang kanyang pride. Hawak ang kanyang dibdib, sinabi niyang responsibilidad niyang gampanan ang kanyang tungkulin, hindi siya maaaring mamatay dito. Kung mamamatay man siya, nangangahulugan yun na hindi niya naitatama ang mga bagay-bagay. Nang tanungin kung nagmamakaawa ba siya para sa kanyang buhay, diretsahan niyang sinagot na oo, nais niyang mabuhay. Narinig yun ni Yang Chun at nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinuyam niya ang kanyang kamao, pinipigilan ng sarili na ituloy ang pag-atake. Ngunit nagsalita ang kanyang kasamahan at sinabing hindi niya dapat hayaan ang mga walang kwentang insektong iyon na makaalis ng buhay. Pinatahimik siya ni Yang Chun sa pamamagitan ng isang malakas na suntok. Sinabi ni Yang Chun na ang langit ng kanilang kulto ay walang partikular na utos tungkol sa kanilang buhay, nasa kanila ang pagpapasya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sola na manumpa itong hindi makikialam at panoorin na lamang ang kanyang master at lolo na mamatay nang walang magagawa. Kapag pumayag siya, patatawarin muna niya ito sa ngayon. Nagulat si Sola sa pahayag na yon. Sumigaw ang kanyang kasamahan at sinabing napaka-brutal nito. Handa raw silang isakripisyo ang kanilang buhay upang makabili siya ng oras para makatakas. Lubos na nagulat ang kanyang kasamahan nang sabihin ni Sola na sumusumpa siya, kung iyon ang nais nitong mangyari. Pagkasabi niya noon, inunat ni Yang Chun ang kanyang kamay at tinawag siyang tangang babae. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Sola at hinawakan ang leeg nito. Sinabi niyang hindi ito mahalaga sa kanya, ngunit maglalagay siya ng hadlang at tatuparin ang kanyang pangako alang-alang sa pride na itinapon nito. Matapos iyon, nagpaalam si Yang Chun at sinabing muli silang magkikita, sana raw ay manatili siyang walang kwenta tulad ng dati, sapagkat mas magiging madali niya itong patayin. Pagkaalis ni Yang Chun, bumagsak si Sola sa kanyang mga tuhod. Agad siyang tinanong ng kanyang kasamahan kung ayos lamang siya at humingi ng paumanhin, ngunit sinabi ni Sola na hindi nila kasalanan yun at kailangan na nilang bumalik. Nag-alala ang kanyang kasamahan na baka marami pang ambush ang naghihintay sa kanila, ngunit pinatatag sila ni Sola at sinabing huwag mag-alala, ang Black Flame Demonic Emperor ay hindi nagsisinungaling. Sumunod ang kanyang kasamahan at inaalalayan siya. Kailangan na nilang umalis sapagkat naghihintay ang Meteor Blade.
Dahil sa nangyari, naisip ni Sola na 3 araw pagkatapos noon ay pinatay ng demonyong makalangit ang kanyang lolo, at napilitan silang tumakas patungong Henan kasama ang iba pang mga nakaligtas. Bago pa man mangyari ang lahat ng yun, naalala niya ang mga panahong magkasama sila ni Yang Chun. Muli niyang inalala ang emosyon na dati niyang naramdaman para rito, hindi yung ganap na pagnanais na pumatay, kundi mas malapit sa hinanakit, may halong pananabik at nostalgia. Bumalik sa kasalukuyan, hinarap ni Sola ang taong nasa loob ng katawan ni Jiang. May pagtataka niyang tinanong kung paano nito nalaman na darating siya. Ipinaliwanag ni Jiang na paano niya yun hindi mararamdaman gayong naglabas siya ng napakakapal na pagnanais na pumatay. Nabahala si Sola, inisip niyang itinago niya yun upang kahit si Yang Chun ay hindi makaramdam. Mas lalo siyang nagulat nang sagutin ni Jiang ang tanong na nasa kanyang isipan na ang pandaman nito ay mas eksakto kaysa sa batang yun. Pagkasabi niyon, agad kumilos si Sola at nagpakawala ng isang banal na hiwa na kaagad na pumutol sa kamay ni Jiang. Habang bumagsak ang naputol na kamay sa sahig, sinabi ni Jiang na hindi pa man sila nagsisimulang mag-usap ng maayos ay masyado na siyang mainitin ng ulo, ngunit malamig lamang na tugon ni Sola na wala siyang anumang sasabihin dito. Napaisip si Jiang, nagsasalita si Sola na para bang kilalang kilala siya nito, kaya tinanong niya kung sino ba talaga siya. Hindi sumagot si Sola. Sa halip, nagpakawala siya ng banal na liwanag na pumuno sa loob ng silid. Nang makita yun ni Jiang, kumitid ang kanyang mga mata, at nakilala niya kung sino siya. Kasabay nito, mabilis na sumugod si Sola upang tapusin na ito. Ngunit mumiti lamang si Jiang at binanggit ang pangalan ni Yang Chun. Sinabi niyang ang batang minahal niya ng labis ay naitanim na niya ang kanyang binhi. Sa narinig, nagulat si Sola, dahil doon, hindi niya naituloy ang pag-atake, dumaplis lamang ang kanyang espada sa mukha ni Jiang at tumusok sa pader. Tinitigan niya ito at tinanong kung bakit nito alam ang bagay na yun, ngumiti si Jiang at sinabing kaya ngayon ay handa na siyang makinig. Dagdag pa nito, huwag siyang mag-alala, wala nang bisa ang kapangyarihang yun kaya hindi mapapahamak ang bata, sa katunayan, sigurado siyang maa-appreciate pa ito ng batang yun. Galit na sinabi ni Sola na huwag siyang lokohin, paano niya masasabi yun gayong nakikita niya kung ano na ang naging anyo ng katawan nitong hindi na tao. Itinuro siya ni Jiang at tinanong kung ano ba talaga ang alam niya tungkol sa batang yun. Tinanong din siya kung alam ba niya kung sino siya mismo, maaaring alam niya, ngunit ayaw lamang niyang pag-isipan, mas pinipili niyang isipin na isa siyang tao. Ngunit sa totoo lang, pareho lamang sila, maaaring mas kumikinang siya ng kaunti. Ngunit paano sila magiging magkaiba kung iisa ang pinagmulan nila? Galit siyang pinatahimik ni Sola at sinabi na kaya niyang pasukin maging ang lungga nito sa ilalim ng lupa. Napahanga si Jiang, tunay ngang marami siyang alam. Ngunit sinabi nitong kaawa-awa si Sola dahil hindi nito alam kung ano talaga ang nasa loob ni Yang Chun. Bigla nitong inunat ang kamay at sinabing huwag siyang mag-alala, higit pa sa sinuman, nais niyang mas lalo pang lumawak ang sisidlan ni Yang Chun, naghihintay lamang siya habang pinagmamasdan nito. Pagkatapos sabihin yun, bigla niyang sinakal ang sarili. Nagulat si Sola sa ginawa nito. Sinabi ni Jiang na hindi ang batang ito ang tunay niyang target, isa lamang itong pag-aaksaya. Gayunpaman, handa siyang ibigay ang buhay na ito bilang regalo sa kanya. Habang lalo niyang hinihigpitan ng pagkakasakal sa sarili, pinaalalahanan niya si Sola na sa ngayon ay manatili ito sa tabi ng batang yun. Dahil nagkita na sila ngayon, sigurado siyang kusa itong lalapit sa kanya. Sa kabila ng paghihingalo, nagawa pa rin niyang ngumiti at sabihing nasiyahan siya sa kanilang pag-uusap, nagpaalam siya at sinabing muli silang magkikita. Hanggang sa tuluyan ng bumagsak ang katawan ni Jiang sa ibabaw ni Sola. Matapos ang lahat, agad tumayo si Sola at pinagmasdan ang katawan. Ang huling salitang binitawan ng nilalang sa loob nito ay, tinawag siyang, anak. Nabigla si Sola, hinahabol niya ang kanyang hininga sa galit. Mas lalo pang sumiklab ang kanyang puot. Kinuyam niya ang kanyang mga ngipin at nagpakawala ng banal na enerhiya na tumama sa katawan ni Jiang at lumikha ng pagsabog. Pagkatapos nito, tumalikod siya at lumabas ng silid. Bakas sa kanyang mukha ang pagkainis, naisip niya ang sumpang banal na espada, ang sampaang tugatog, ngunit sa huli ay wala pa rin siyang nagawa. Naalala niya ang sinabi ni Yang Chun sa kanya sa nakaraang buhay. Dahil doon, unti-unting nawala ang kanyang kumpiyansa sa sarili. Napapikit siya at mahina na lamang na nagbulong sa sarili, sa araw na gumawa siya ng pasya para sa kanya, ang katawan ni Jiang ay dapat maglaho ng walang bakas, sapagkat iyon ang nararapat mangyari. Kinabukasan, sa closing ceremony, makikitang nakaupo si Sola sa hanay ng mga manunood,
mahimbing siyang natutulog habang ang kanyang espiritu ay nagmamasid mula sa kanyang likuran. Ngunit sa arena, may isang bagay na ikinagulat niya. Nakatayo roon si Jiang, at hindi niya maintindihan kung paano yun nangyari. Inalala ni Sola ang gabing yun, ang sandaling winasak niya ang sarili niyang leeg at tuluyang naglaho ang kanyang katawan. Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasasaksihan, bakit buhay pa rin si Jiang? Samantala, ipinahayag ng ama ni Jiang ang pagtatapos ng kanyang talumpati at humiling ng masigabong palakpakan para sa mga bagong bituin na patuloy na nagsusumikap. Dahil dito, malakas na nagsigawan at nagpalakpakan ang mga tao bilang hudyat ng pagtatapos ng seremonya. Habang masayang hinaharap ni Jiang ang mga tao, napatingin si Yang Chun sa kanya nang may kuryosidad, tinanong niya sa kanyang isipan kung si Doc Gojun ay nasa loob pa rin ba ng katawan ni Jiang. Nagtataka siya kung bakit ginagamit ni Doc Gojun ang katawan nito, napatanong siya sa sarili kung alam ba ni Jiang na may kumokontrol sa kanyang katawan. Napamura siya sa inis habang nakatingin dito at napagtanto niyang napakarami ng nagbago mula sa dati niyang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad si Yang Chun sa kalye, pinag-uusapan siya ng mga tao, ang batang nanalo sa ginanap na tournament, may ilan na nagsabing hindi siya nagdiriwang, marahil ay mahiyain lamang siya, ang iba naman ay naniniwalang natural lamang na manalo siya laban sa ganoong mga kalaban. Bigla siyang nainis nang marinig na hindi na raw nakapagtataka na natanggap niya ang titulong, tunay na dragon, dahil sa kanyang lakas. Dahil dito, hinarap niya ang mga tao at sumiklab ang kanyang kapangyarihang apoy sa inis, bagay na ikinagulat ng lahat. Naputol ang kanyang ginagawa nang biglang may tumawag sa kanya, naguluhan ang mga tao at inisip kung may nasabi ba silang hindi dapat sabihin. Dumating si Soyo kasama si Sola, pabiro niyang sinabi na kanina pa niya iniisip kung nasaan na siya at kung bakit ganoon kaguwapo ang kanyang ekspresyon. Nagulat naman si Yang Chun nang marinig ang salitang gwapo. Ipinaliwanag niyang naglalakad-lakad lamang siya sa paligid, nagtanong siya tungkol kay Bea kung natutulog pa rin ba ito, sumang-ayon si Soyo, natutulog pa rin daw ito sa kanyang silid. Sa isip ni Yang Chun, inamin niyang medyo kulang siya sa sentido komon, kahapon ay hindi pa nga siya dumalo sa seremonya dahil wala namang mga tunggalian, nagulat si Soyo at nagtanong kung hindi ba siya nasasabik sa kanyang pagkapanalo, tila kasi medyo malungkot siya mula pa noong seremonya. Walang masabi, itinaas ni Yang Chun ang kanyang dalawang kamay at pilit na nagdiwang, kunwaring tuwang-tuwa sa kanyang panalo, nagulat si Soyo sa kanyang walang kabuhay-buhay na reaksyon. Bigla namang napatingin si Yang Chun kay Sola at napansin niyang tila mas mahina ito kaysa kanya, kaya tinanong niya kung ano ang nangyari. Nabigla si Sola at nauutal na sinabing wala namang nangyari, maayos lang siya. Pinakalma siya ni Yang Chun, hinawakan niya ang ulo nito at pinaalalahanan na sabihin agad sa kanya kung may mangyari upang matulungan niya ito, namula si Sola at tumango bilang pagsang-ayon. Samantala, nakaramdam ng pagseselo si Soyo sa kanyang nasaksihan. Upang mabasag ang tensyon, tinanong niya si Yang Chun kung ano ang plano nito pagkatapos, napatanong si Yang Chun kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Soyo na tapos na ang paligsahan, kaya iniisip niya kung may balak ba itong gawin. Napaisip si Yang Chun, naisip niyang bumalik agad sa angka ng Go dahil sa sinabi ni matandang Cheo na may gagawin siya sa Shaolin Temple na malapit lamang, kahit hindi pa siya nito kinakausap ngayon. Kaya sinabi niya kay Soyo na plano niyang bumisita sa Shaolin Temple. Nagulat si Soyo at nagtanong kung may dahilan ba siya sa pagpunta roon o kung mamamasyal lamang. Bahagyang nahihiya, tinawag ni Soyo si Yang Chun at Pasiga na nagtanong kung maaari ba siyang sumama sa pagbisita sa Shaolin. Sakto namang dumating si Muiong at sabay nilang sinabi ang nais sabihin, nagulat si Yang Chun ngunit pumayag din. Napatingin si Yang Chun nang may pag-aalala, habang naiirita si Soyo sa nangyayari. Masayang sinabi ni Muiong na plano rin niyang bumisita sa Shaolin Temple. Makalipas ang 2 araw, makikitang umaakyat si Yang Chun sa hagdanan. Habang naglalakad, naisip niyang hindi nagkasundo ang dalawa kaya mas mabuti pang maglakbay na lamang siyang mag-isa. Naputol ang kanyang iniisip nang bigla siyang tawagin ni Muiong mula sa itaas, dahil dito, napamura siya sa gulat. Naiinis siyang nagtanong kung bakit ito naroon, nagtatakang sumagot si Muiong kung ano ang ibig niyang sabihin sa, bakit, sapagkat dahil tinanggihan niya ang kahilingan nito, nagpasya siyang bumisita na lamang mag-isa. Natawa si Muiong at sinabing hindi niya inaasahang magkikita sila roon nang hindi sinasadya, naiinis namang inisip ni Yang Chun na malinaw na sinadya niya talaga yon. Pagdating nila sa pasukan ng Shaolin Temple, sinalubong sila ng isang monghe at magalang na binati sa kanilang pagdating. Nagpakilala ito bilang si Hai Yang, ang inatasang samando sa kanilang dalawa. Ipinahayag niyang marami pa siyang kakulangan,
ngunit gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Napatingin si Yang Chun sa kanya nang may pagtataka, sa pagkakaalala niya, siya lamang ang nabanggit sa sulat na ipinadala niya kahapon. Ipinaliwanag ng monghe na matapos matanggap ang unang sulat, nakatanggap pa siya ng isa pang liham na nagsasabing sasama rin si Miss Muyong. Nagtaka siya kung may nangyaring hindi maganda, masayang sinang-ayunan iyon ni Muyong, habang nabahala si Yang Chun at inisip na talagang nakakatakot ang babaeng ito. Dagdag pa ng monghe, marami ang bumibisita sa Shaolin Temple upang mamasyal at makita ang mga atraksyon dito. Habang naglalakad sila, ipinakita niya ang iba't ibang tanawin na maaaring makita sa loob ng templo. Nang marating nila ang lawa, huminto sila at itinuro ng monghe ang napakagandang tanawin. Nagulat ang dalawa sa sobrang laki at linaw ng tubig, natawa ang monghe at sinabing tunay ngang kahanga-hanga ang lawa. Ngunit ang tinutukoy pala niya ay ang koi na isda sa loob nito. Muling nagulat ang dalawa at tumingin sa direksyong itinuro niya. Ipinaliwanag ng monghe na isa itong kakaibang koi sapagkat nag-iisa lamang ito sa napakalawak na lawa, isa itong puti at marangal na isda ng katwiran, at itinuturing na kayamanan ng Shaolin Temple. Nagulat si Muyong nang marinig na kayamanan nito, sumang-ayon ang monghe at sinabing inilagay ito roon ng dakilang di kumpletong Diyos at inalagaan ng mga monghe ng Shaolin sa loob ng ilang siglo. Saglit na napaisip si Yang Chun, ang isang nilalang na kayang mabuhay ng ganoon katagal ay tiyak na hindi pangkaraniwan, maaaring isa itong demonyong halimaw na nakakulong lamang sa anyong isda. Ngunit agad niyang inalis sa isip ang haka-haka, hindi siya pumunta roon para mamasyal, kailangan niyang malaman kung bakit pumunta si matandang Cheo sa lugar na iyon. Biglang nagsalita ang koi at binanggit ang pangalan ni Cheo, bagay na lubos niyang ikinagulat. Tinanong ni Yang Chun ang kanyang mga kasama kung may narinig ba silang kakaiba, habang muling inuulit ng isda ang pangalan ni Cheo. Hindi niya maunawaan kung sino ang nagsasalita, ngunit malinaw na binabanggit nito ang pangalan ni Cheo. Habang paulit-ulit niyang naririnig ang pangalang yun sa kanyang isipan, bigla na lamang tumalsik ang napakaraming tubig patungo sa kanila. Napatingin siya sa lawa nang may pagkagulat, kaya tinawag ng isda si Cheo, hangal na mukhang kabayo. Sa isang iglap, tinangay siya ng rumaragas ang tubig at hinayla patungo sa kalaliman. Habang lumulubog, nabigla siya sa lakas ng alon, napamura siya sa bilis nito at inakalang hindi siya makahihinga sa ilalim. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang nakakahinga siya. Natarante siya at nagtanong sa sarili kung nahulog ba talaga siya sa lawa. Bigla niyang naisip na maaaring nahulog din ang dalawa, kailangan niya silang hanapin at makaalis agad, ngunit may isang napakalaking anino ang dumaan sa itaas niya. Napatingin siya rito at nakita ang koi kanina, ngunit ngayon ay napakalaki nito sa malapitan. Biglang nagsalita ang isda at muling tinawag ang pangalan ni Cheo, pinagsabihan pa niya ito na kanina pa siya hindi sumasagot, sinundan ba raw siya ng pagiging ulyanin kahit matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Nanlaki ang mga mata ni Yang Chun nang mapagtantong tunay ngang nagsasalita ang isda. Naalala niya ang parehong tinig kanina, tinanong niya ito kung siya ba ang kinakausap nito, sarkastikong sagot ng isda. May iba pa bang nasa tabi niya? Napaisip si Yang Chun kung napagkamalan ba siya nitong si matandang Cheo, nagtaka rin siya sa tinutukoy nitong muling pagkabuhay, humingi siya ng paumanhin at inamin na hindi siya si Cheo. Tinitigan siya ng malaking mata ng isda at sinabing huwag siyang magsinungaling, paano raw niya maitatanggi ang malakas na amoy ng plum blossom sa kanyang katawan, ipinaliwanag ni Yang Chun na mahaba ang kwento, at hindi ito ang kanyang orihinal na sarili o chi. Nainis ang isda at sinabing isa lamang siyang hamak na bata na patuloy pang nagsisinungaling sa ganitong sitwasyon. Galit itong nagpakawala ng enerhiya at nagtanong kung nais ba niyang makipaglaro, sapagkat wala siyang pagpipilian. Napaatras si Yang Chun at napamura, sa ilalim ng tubig, wala siyang matatakasan. Ibinanggit ng isda ang nakaraan, kung naaalala ba niya noong bata pa sila at hinahabol niya ang babaeng si Muyong. Nagulat si Yang Chun sa mga sinasabi nito. Patuloy ang isda, noon daw ay halos magmakaawa siya rito na sumama sa kanya kung saan-saan, ngunit sa huli si Muyong pa rin ang nakahawak sa kanyang kamay. Pagkasabi nito, bigla na lamang lumitaw si matandang Cheo, galit niyang pinatahimik ang isda at tinawag itong monghe. Nagulat ang dalawa sa biglaang paglitaw ni Cheo sa kanilang harapan. Hindi makapaniwala si Yang Chun na sa wakas ay nagpakita na si matandang Cheo, at kitang-kita ang nag-aalab nitong galit. Akala ni Yang Chun ay wala na ito, ngunit galit na sinabi ni Cheo na nagtataka siya kung sinong hangal na isda ang walang tigil sa kakadaldal. Sa paraan ng pananalita nito, agad niya itong nakilala bilang si Chuliang.
Nagulat si Yang Chun nang marinig ang kanyang pangalan, siya pala ang isdang tinutukoy na kayamanan. Kung gayon, siya nga si Chu Liang, isa sa 5 dakilang martial artist na lumahok sa madugong digmaan laban sa demonyo kasama si matandang Chiyo. Habang tinitingnan sila ng isda na may nalilitong ekspresyon, tinanong nito si Cheo kung ano ang nangyayari. Nagtatakang tumugon si Cheo kung ano ang ibig nitong sabihin, namuhay rin siya bilang isang kayamanan tulad niya, mabuti na rin at nagkita pa sila, hindi siya sigurado kung muli pa silang magkikita. Pagkatapos ay tinawag niya si Chu Liang at tinanong kung bakit nanatili sila sa ganitong kalagayan kahit matagal nang tapos ang kanilang panahon. Nagulat ang isda sa kanyang tanong. Nainis itong sumagot kung bakit sa kanya pa itinatanong, gayong dapat ay siya ang nakaalala. Galit namang tumugon si Cheo na wala talaga siyang maalala at hindi siya nagbibiro. Ipinaliwanag ni Cheo na wala siyang naalala matapos ang laban niya sa madugong demonyo. Hindi rin siya sigurado kung tunay ba niya itong natalo o kung paano siya napunta sa loob ng isang kayamanan, nang magkamalay siya, nakakabit na siya sa katawan na ito. Ipinagdidiinan ni Cheo na kailangan niya ng sagot, totoo bang patay na ang Bloody Demon na si Doc Gojon? Sa sandaling marinig ang pangalang Doc Gojon, labis na nagulat si Yang Chun, habang napatahimik naman ang isda. Maya-maya ay nagsalita ito, buhay pa ang Bloody Demon, sa katunayan, naghihintay lamang ito ng muling pagkabuhay. Na kinabahala naman yun ni matandang Chiyo. Nagawa nilang wasakin ang katawan nito, ngunit ang Bloody Demon ay isang nilalang na hindi lubusang mawasak. Ang nagawa lamang nila ay itapon ang laman nito sa pugad ng mga demonyo, selyuhan ang kaluluwa sa hilaga, at ikalat ang 5 pandaman nito sa karagatan. Gayunpaman, tiyak na muli itong mabubuhay paglipas ng mahabang panahon, inilagak nila ang kanilang pag-asa at naghintay ng napakatagal, ngunit mukhang nabigo ang kanilang plano. Naguluhan si Cheo at nagtanong kung paano ito nabigo at paano nito nalaman na hindi sila nagtagumpay, ano ang ibig nitong sabihin na inilagak nila ang kanilang pag-asa sa kanya. Binanggit ni Cheo ang pangalang Yun Ilchan, mas nababagay yun sa ganitong tungkulin, nagtataka siya kung bakit siya ang pinili imbes na ang 1-2 beses nang nagbalik sa nakaraan, ngunit ang tanging tugon ni Chu Liang ay hindi na siya pinahihintulutang magsabi pa ng higit. Sinabi ni Chu Liang na siya ang pinili, napagdesisyonan nila yun matapos silang 5 na mag-usap, kasama siya at si Yun Ilchan. Hindi makapaniwala si Cheo na kasama siya roon, ngunit tiniyak ni Chu Liang na siya ang kanilang pag-asa. Napatingin si Yang Chun sa kanya, ang biglaang pagbuhos ng impormasyon ay tila nagbibigay sa kanya ng sakit ng ulo, marahil ay ganoon din kay matandang Cheo. Sandaling napatahimik at napaisip si matandang Cheo. Pagkaraan ng ilang sandali, tinawag niya si Chu Liang at tinanong kung narito pa ba sa mundong ito ang iba. Tulad nila, nagulat ang malaking isda, ngunit doon ito naunawaan ang balak ni matandang Cheo. Agad itong sumang-ayon, gusto rin itong pigilan ang Bloody Demon. Kinuyam ni matandang Cheo ang kanyang kamao, puno ng determinasyon, nabigo man sila noon, maaari silang magsimulang muli, noon pa man, yun na ang kanilang ginawa, ang labanan ng Bloody Demon hanggang sa huli. Natuwa si Chu Liang sa kanyang pahayag at sinabing tunay siyang kahanga-hanga. Pagkasabi nito, isang enerhiya ang bumalat sa tubig, na ikinagulat ni Yang Chun. Sinabi ni Chu Liang na maaaring hindi niya maalala ang lahat, ngunit pareho pa rin ang kanyang pagkatao. Inutusan niya si matandang Cheo na hanapin si Mayong, iyon ang pinakamagandang sagot na maibibigay niya sa ngayon. Pagkatapos, ibinaling niya ang atensyon kay Yang Chun at iniwan dito ang hangal na ilong ng kabayo. Dahan-dahan niyang ibinalik si Yang Chun sa tunay na mundo. Nakita si Yang Chun na nakaupo sa tubig, nanlaki ang mga mata sa pagkagulat habang may tumatawag sa kanyang pangalan. Tumingin siya sa ibabaw at napansing naroon pa ang dalawa. Umahan siya sa tubig at piniga ang kanyang damit upang matuyo. Gamit ang kanyang kapangyarihang apoy, agad niya itong pinatuyo. Tinawag siya ng monghe at tinanong kung ayos lang ba siya. Ngumiti si Yang Chun at humingi ng paumanhin. Medyo natagalan sila at kailangan na nilang magpatuloy. Agad kumilos ang monghe at sinabing ipapakita niya sa kanila ang panig na yon, saka sila dinala roon. Habang naglalakad, tinanong ni Yang Chun si matandang Chiyo kung naroon ba ito, agad naman itong tumugon. Doon niya napagtantong gising nga ito, nag-alala siyang baka panaginip lamang ang lahat. Inis namang sinabi ni Chiyo na siya at ang hangal niyang pag-aalala, umaasa ba talaga siyang panaginip lang ang lahat? Galit na pinagsabihan siya ni matandang Cheo, alam ba niya kung gaano kahirap pigilan ang bagay na yun upang hindi ito tuluyang mawala sa kanyang katawan? Halos hindi pa nga siya makalabas dahil kamakailan lamang niya ito napasuko. Tinanong niya si Yang Chun kung ano ang ginawa nito at naging magulo ang lahat. Napakamot si Yang Chun at ipinaliwanag ang lahat.
Dahil dito, naunawaan ni matandang Cheo, kapangyarihan pala yun ng Bloody Demon. Hindi niya akalain siya ang unang makakatuklas ng ebidensya ng muling pagbabalik ng Bloody Demon. Napatingin si Yang Chun at nagtanong kung maaari ba siyang magtanong, pinahintulutan siya ni matandang Cheo. Tinanong ni Yang Chun kung totoo bang hinabol niya ang isang babae mula sa angka ng Moyong ngunit natalo siya ng Lightning Dragon. Nang marinig yun, galit na sinigawan siya ni matandang Cheo at tinanong kung saan niya nakuha ang balitang yun. Sinabi niya na biro lamang yun. Ngunit biglang naging seryoso ang kanyang tinig at tinanong niya si matandang Cheo kung paano nito nalaman na ang tunay na pangalan ng Bloody Demon ay Doc Gojon. Nagtaka si matandang Cheo sa kanyang mga sinabi, hindi ba naitala sa aklat ng kasaysayan ang pangalang yon? Agad namang itinanggi ni Yang Chun, ang nakasaad lamang doon ay kung gaano kahanga-hanga ang mga nagawa nito noong dakilang digmaan. Dahil dito, naunawaan ni matandang Cheo kung bakit nagulat si Yang Chun nang banggitin niya ang pangalan nito. Ibinahagi rin ni Yang Chun ang tungkol sa regresyon at kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni matandang Cheo na si Yon Il-chen ay kilala bilang Indestructible Iron Fist King, tulad ng sinabi niya, isa rin itong regressor, at inamin ito yun sa kanila bago ang huling labanan. Nagulat si Yang Chun nang marinig na isa rin itong regressor. Patuloy namang ipinaliwanag ni matandang Cheo na hindi niya maintindihan ang lahat, ang kakayahan ni Yon Il-chen ay sapat upang kilalanin siyang pinakamakapangyarihang mandirigma, ngunit kung totoo ngang 2 beses na itong nagbalik sa nakaraan, tiyak na mas marami itong kaalaman kaysa sa kanilang lahat. Kaya nagtataka siya kung bakit napagpasyahan nilang ipaubaya sa kanya ang lahat, ngunit sa ngayon, wala ring saysay ang labis na pag-aalala. Ipinahayag niya kay Yang Chun na kailangan na nilang kumilos, gaya ng ipinayo ni Chuliang, pagbalik nila. Maghanda siya upang pumunta sa bahay ng kanyang asawa, kung pupunta sila roon, baka makahanap sila ng bakas tungkol sa walang kwentang si Namgang Mayong. Nadismaya si Yang Chun dahil sa huli, siya na naman ang kailangang gumawa ng mabibigat na gawain. Tinanong siya ni matandang Cheo kung ano ba ang inaasahan niyang gawin niya, alam naman niyang wala siyang balak pabayaan ng Bloody Demon, agad itong sinang-ayunan ni Yang Chun, ngunit iginiit niyang hindi niya yun gagawin kung wala siyang kinalaman dito. Sa sandaling yun, bigla siyang hinayla ni Moyong sa tainga, na ikinagulat niya. Napatalon si Yang Chun sa gulat at napahawak sa kanyang tainga, sobrang lamig ng kamay ni Moyong. Napatawa naman ito at sinabing hindi na niya kailangang magulat. May bahagyang pagmamataas na sinabi ni Moyong na hindi niya nararamdaman ang lamig, ngunit mahina siya sa mga bagay na malamig. Biglang may napansin si Yang Chun kay matandang Cheo kaya napatingin siya rito at nagtanong kung ano ang nangyari. Maya-maya ay nagsalita si Moyong, kanina pa raw niya ito tinatawag ngunit hindi siya sumasagot, katatapos lamang nilang maglibot, ipinaliwanag ni Yang Chun na marahil ay nasa labas pa sila noon. Dahil sa kilos niya, nagtaka si Moyong at nagtanong kung ano ang nangyayari, kanina pa raw tila naglalayag ang kanyang isip, napahawak si Yang Chun sa ulo at sinabing may iniisip lamang siya. Masaya namang sinabi ni Moyong na nag-enjoy siya sa araw na yun dahil nakakita siya ng maraming magagandang tanawin, nagpaalam na siya dahil naghihintay na ang kanyang katulong sa ibaba. Habang papaalis siya, pinagmamasdan siya ni Yang Chun, bigla niya itong tinawag, agad namang lumingon si Moyong. Lumapit si Yang Chun at hinawakan ang kanyang kamay. Pinainit niya ito gamit ang kanyang kapangyarihang apoy, sinabi niyang hindi niya alam kung ano ang nagdala kay Moyong upang sumunod sa kanya. Ngunit huwag sana nitong gawing mas mahirap ang mga bagay para sa sarili nito, isa yung pasanin, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa iba. Nagulat si Moyong nang sabihin ni Yang Chun na mahina siya sa lamig. Pagkatapos ay binitiwan niya ang kamay nito at nagpaalam, medyo abala siya at kailangan ng umalis. Nais sana siyang pigilan ni Moyong, ngunit mabilis siyang umalis palayo si Yang Chun. Naiwan siyang nakatayo roon na nagulat, saka dahan-daang ngumiti habang hawak ang kanyang kamay, tulad ng kanyang inaasahan. Habang mabilis na lumalayo si Yang Chun mula sa Shaolin Temple, sinabihan siya ni matandang Cheo na isa siyang tusoong lobo, bakit hindi na lang daw siya tumakbo pabalik ng may kaunting lambing man lang. Sumagot si Yang Chun at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin, kailangan pa raw niya ng kalahating araw upang makasabay sa kanyang bilis. Dagdag pa niya, pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda kung hindi siya magmamadaling bumalik. Pagdating niya sa bahay panuluyan, naghihintay sa kanya ang 3 babae na may galit na ekspresyon. Bakit daw siya pumunta sa Shaolin Temple kasama si Moyong? Hindi ba't sinabi niyang mag-isa lamang siyang pupunta? Ngunit ngayon, silang dalawa ang magkasama. Bakas sa mukha ni Yang Chun ng pagkabahala at wala siyang masabi. Tahimik na sinabi ni matandang Cheo sa kanya na huli na ang lahat.